lahat tayo, no, mga kapatid, naniniwala ako na yung paghingi natin ng mga tanda at ng mga signs ay naging common sa maraming believers. At madalas naririnig ko nga sa mga testimonies yun na humingi ako ng sign sa Lord at talagang binigay niya. So common ito sa mga maraming mananampalataya. At mga kapatid, marami pong Bible references na magsusupport na dito sa mga sign ay ang Panginoon ay nagbibigay talaga ng direction, ipinapaalam niya yung kalooban niya. O best example natin, yung kapanganakan ni Jesus Christ, di po ba? Si Jesus Christ ay nalaman na ipinanganak na sa pamamagitan ng tanda, ng tala, di ba? Ng star. So, ang Panginoon ay talagang pwedeng mangusap sa pamamagitan ng pagbibigay ng tanda. So, bakit nga ba tayo humihingi ng tanda? So, alam, generally, humihingi tayo ng sign kasi gusto nating malaman kung tama ba yung mabuting desisyon na pipiliin natin. Sinabi ko mabuti kasi hindi na naman natin kailangan ng sign kung masama yung pipiliin natin. Kailangan lang naman natin ng sign kasi alam mong mabuti yung parehong pipiliin mo pero gusto lang natin malaman yung best, o di ba? So humihingi tayo ng sign. So yun ang pag-uusapan natin. Hindi ko po sinasabi na hindi tama na humingi ng sign. Kasi ako po personally, I'm asking for signs sa ating Panginoon. Pero yung pag-uusapan natin is beyond that. Amen? Beyond asking for signs. At yun nga, sabi ko, generally, humihingi tayo ng signs kasi gusto nating malaman yung kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, very quick lang to, gusto ko lang bigyan kayo ng, ako personally, meron akong alam na common terminologies sa kalooban ng Panginoon. Okay? So parang parang para sa akin, growing up, hindi lang po physically, but growing up spiritually, ay meron akong naiintindihan na ganito yung mga kalooban ng Panginoon. Yung tinatawag sa kalooban ng Panginoon. Number one, yung moral will ng Diyos. Okay? Kaya nga binigyan ng Diyos ng moral law ang mga tao. Kasi yun yung kalooban ng Panginoon, morally. Okay? At meron din akong na 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 recognize na isa pang terminology, yun yung personal will of God. Yung bukod yung moral will of God, meron din siyang personal will of God. So bigyan ko kayo ng example. Yung mababasa natin sa Ephesians chapter 2 verse 10. Okay, basahin po natin sa Epeso 2:10. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa, yan yung sa English po, tayo yung kanyang masterpiece. Yan yun. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So merong personal, sabi, yung una pa daw, yan na yung inilaan ng Panginoon na lakaran natin. Ano yun? Yung mabubuting gawa. So merong personal will ng Panginoon kung bakit niya tayo tinawag, kung bakit niya tayo pinili, kung bakit niya tayo niligtas. Kasi gusto ng Panginoon mamuhay tayo na gumagawa tayo. Hindi lang tayo gumagawa, kundi hindi lang gumagawa tayo ng mabubuting gawa, kundi sumasagana daw tayo sa mabubuting gawa. Okay. Ito pa, yung isa pang terminology sa when it comes to will of God, alam ko baka pamilyar kayo rito, yung permissive will of God. Permissive kasi hindi siya yung personal will, hindi siya yung personal choice ng Panginoon. Choice siya natin at pinagbigyan, permissive will of God. Actually, mga kapatid, wala itong specific verse na talagang mababanggit yung permissive, okay? Pero bibigyan ko kayo na may mga implied na may mga verses na implied na permissive yung will na yon. Okay. Um
Hindi natin to pag-uusapan na kung ano to, pero bibigyan ko lang kayo ng isang example about divorce. Okay, basahin natin sa Matthew chapter 19, 7 to 8. Ang context nito, gusto nung mga Pharisees subukin si Jesus Christ sa kanyang theology, no. So tinanong nila si Jesus Christ, dapat bang hiwalayan ng lalaki yung kanyang asawa? Mga kapatid, sinabi ni Jesus Christ dito sa Matthew chapter 19, na sabi niya, ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin. So ayun yung moral will ng Panginoon. Yun na yung personal will ng Panginoon. Yun lang, may sinabi yung mga Pharisees. Okay, basahin na natin ha. Dinugtungan nila yung kanilang conversation. Okay? So ito yung binato nila kay Jesus Christ. Okay, huwag paghiwalayin na. Sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit ipinag-utos ni Moises sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay at hiwalayan ang babae. So eto, merong binigay si Moises daw na kailangan may kasulatan. Kung maghihiwalay kayo, kailangan may kasulatan. So yun na nga yung sa common term natin, divorce, annulment, legal separation. O tingnan niyo yung reply ng Panginoon na hindi babanggitin yung permissive will, no? Pero tingnan niyo, parang implied niya. Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinahintulot sa inyo ni Moises. Si Moises, mga kapatid, ay lingkod ng Panginoon na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kanyang moral laws. Ano? Ipinahintulot na inyong hiwalayan ng inyong mga asawang babae. Ngunit, buhat sa pasimula ay hindi gayon. Hindi siya nabanggit pero makikita natin dito na okay, dahil ang tigas kasi ng ulo nyo Ano yung reason kung bakit naging practice na nila yon? Kasi nga matigas yung ulo nila. So, mga kapatid, hindi binanggit yan yung specific word na permissive. Pero yung permissive will, hindi yan yung will ng Panginoon. Pero nangyari napahintulutan. Amen? So mga kapatid, pinag-uusapan lang natin yan dahil gusto kong ipakita sa inyo lang yung mga terminologies, no? Dahil ang pag-uusapan niya natin ay yung paghingi natin ng sign. Yung paghahanap natin ng signs. At kaya tayo humingi ng signs dahil gusto lang nating malaman yung kalooban ng ating Panginoon. So mga kapatid, okay, again, it is not wrong na tayo ay humingi ng signs. At naniniwala ako na sa isang taong totoong naghahanap sa Diyos ng sagot, sa isang taong totoong naghahanap sa Diyos ng direction, ito yung promise ng Lord. If you will seek me with all your heart, you will find me. Amen? At naniniwala ako na aabutin tayo ng Panginoon ayon dun sa kaya nating unawain. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng mathematical equation or mathematical way of solving problems kung hindi ka naman talaga dun magaling. Amen? Hindi tayo gagawin ng Panginoon na parang clueless kasi ang Panginoon ay mabuti at ang Panginoon ay nakakaalam ng lahat ng bagay. At isa sa mga paraan ng Panginoon, pwede niya talaga tayong bigyan ng signs. Pero mga kapatid, if ever you are looking for signs, ito lang po yung mga gusto kong ibahagi sa inyo na natutunan ko. Especially nitong last season ng aking buhay ay talagang naging significant yung paghahanap ko ng sign mula sa Panginoon. Okay. Number 1, we must understand that in our generation, this is not the best practice for identifying God's will. Okay, ito yung gusto kong sabihin Ngayon sa generation natin ngayon, mga kapatid, huwag tayong maging kampante, okay? So huwag tayong maging parang okay na sa akin, basta may sign ako na makita, no? Paano kung wala kang sign na makita? Kasi gusto kong ipaunawa sa inyo na ipinaalam sa atin ng salita ng Panginoon, babasahin natin sa Hebrews chapter 1, 1-3, na ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, hindi na sikreto. Okay? So, hindi na yan yung best way
na malaman natin ang kalooban ng ating Panginoon. Okay, bakit sa generation natin ngayon, hindi na yan yung best way? Basahin natin sa Hebrew chapter 1, 1 to 3. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, including po yung mga signs sa pamamagitan ng mga prophets. Okay? Subalit sa huling araw na to, including our generation, ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak. So, si Jesus Christ, amen, sa Kanya naka-embody ang will ng ating Panginoon. Nasa Kanya na yung message at meron na tayong Bible, mga kapatid. Again, ang Lord ay hindi na naka-conceal. Ang will ng Lord ay hindi na nakatago. Hindi na siya mystery. Why? Because Jesus was revealed. Amen? Na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan din niya ginawa ang mga sanlibutan. Tingnan sa verse 3. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. So kung gusto nating makilala kung ano ang characteristics ng Diyos, si Jesus yung full representation ng Diyos. Amen? So, hindi na siya natatago. Amen? So, hindi, kung tayo ay magiging, tayo ay masyado tayong driven, amen? Or tayo ay guided ng signs, mga kapatid, yun ang gusto ko sabihin, hindi yan yung best way para ma-identify natin yung will ng ating Panginoon. Why? Dahil ngayon, ibinigay na ng Panginoon, inireveal niya yung kanyang kalooban through His Son, si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang exposition ng kanyang kalooban. Amen? Kaya, dito sa ating paghahanap natin ng sign, mga kapatid, lagi nating tatandaan na nangungusap ang Diyos, nangungusap na ang Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus at siya ang full representation ng Diyos. Okay? So God's full, yung will ng Panginoon, yung kabuuan ng kanyang kalooban ay na kay Jesus Christ. Okay? So again, hindi ko sinasabing huwag tayo humingi ng signs, pero ito lang yung mga ilang reminders, mga kapatid. If you are looking and waiting for a sign, number 1, ito yung i-check natin sa sarili natin. Sometimes, we are too serious in looking for signs while our Bible is closed. Anong gusto kong sabihin dito? Dito sa natutunan ko na to. Dumating ako sa point na ang focus ko, mga kapatid, ay yung signs. Nakafocus ako sa bulalakaw, sa shooting star, nakafocus ako sa ganitong event, ganitong pangyayari. I forgot, mga kapatid, na ang buong kalooban ng Panginoon ay hindi naman na sikreto. Amen? So, minsan sobra tayong patient, no, na alamin o mag-antay ng signs, pero hindi natin binubuklat yung Bible natin. Amen? So, it is a reminder, mga kapatid, again, it is not wrong to look for a sign. But, baka yun na yung focus natin at nalilimutan natin na, wala naman na halos isinikreto ang Panginoon sa atin. Amen? It is written. His will is written. If we are patient in waiting for signs, ito yung tanungin natin sa sarili natin, are we diligent in knowing God? Ang signs ay hindi ang Diyos. Amen? Ang signs ay pwedeng ibigay ng Panginoon, pero hindi yun ang Panginoon. So, minsan, sana mag-gets yung mga kapatid, yung pino-point out ko dito sa ating pinag-uusapan na baka, mga kapatid, yung focus natin ay nandun sa mga tanda, pero yung mismong person ay nami-miss out natin. Amen? Magbibigay ako sa inyo ng illustration sa Matthew chapter 16, 1 to 4. Ito, mga kapatid, again, yung mga Pharisees ay lumapit kay Jesus Christ kasi humihingi sila ng tanda.
Okay, sign ang hinihingi nila. Sabi nila sa Matthew chapter 16 verse 1, dumating yung mga Pariseo at ang mga Saduceo at upang subukin siya, hiniling nila sa kanya na magpakita sa kanila ng isang tanda mula sa langit. Yeah, they were asking for sign. Pero alam niyo kung anong response ng Panginoon? Talon tayo sa verse 4. Ano yung description ni Jesus Christ tungkol sa kanila? Ang isang lahing masama, mapangalunya, ay humahanap ng tanda, ngunit hindi ito bibigyan ng tanda. Nakita nyo, may lumapit sa Panginoon nang humihingi ng sign. Na please ba ang Panginoon? No. Hindi lahat ng paghingi natin ng sign is totoong paghahanap sa Panginoon. Again, parang ganito, church is not God. Amen? Hindi Diyos ang simbahan. Ang gusto kong sabihin, hindi ibig sabihin na lahat ng pupunta sa simbahan ay lumapit sa Diyos. At hindi rin ibig sabihin na yung taong wala sa simbahan ay hindi lumapit sa Diyos. Because God can be in the church, but He is everywhere. Amen? So, hindi ibig sabihin mga kapatid na sobra tayong nagdi-desire na, Lord, kung may dumaan na ganito, Lord, kung may dumating na ganito, Lord, kung may ganito. Baka ang dami mong hinihinging signs, pero may alam ba tayong verses na magsusupport sa kung sino ang Diyos? Meron ka bang verse or Bible principles na magsasabi sa'yo, okay, you can ask for that. Okay, you can choose that. Baka mas marami tayong alam na signs or mas marami tayong list ng signs na gusto nating hingin sa Panginoon, but we don't know Him through His Word. Amen? So makikita natin dito na mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ang Panginoon pag humihingi tayo ng sign dahil meron tayong hinahanap sa Kanya. So makikita natin dito sa binasa natin, sinabihan ni Jesus na wicked yung mga humihingi ng sign sa Kanya. Mga kapatid, sana yung paghingi natin ng sign ay hindi maging sign ng wickedness natin. Amen? Dahil may mas mahalaga sa sign. Ano yun? Yung makilala natin ang Panginoon. Dahil ang paghingi nila ng sign ay based sa kanilang sariling condition. Ayan. Minsan, ito yung danger ng paghingi ng sign sa Panginoon kapag meron tayong mga hinahanap. Kasi minsan, dahil meron na tayong gusto, ito yung gusto ko, kailangan ko na lang malaman kung gusto rin to ng Panginoon through signs. Pero dahil may gusto ka na, baka ang Panginoon nagbibigay na talaga ng signs, pero dahil gusto mo na yon, nai-ignore na natin. Amen? Baka dahil sa sobrang focus natin, mga kapatid, dun sa mga signs na hinihingi natin, ay nalilimutan na natin na, hindi sign ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon, but His relationship, His intimacy with us. Amen? Madalas sa paghingi natin ng signs, di natin namamalayan nakafocus tayo sa sarili nating gusto at hindi sa will ng Lord. Amen? So, minsan, dahil nga masyado tayong nakafocus na kailangan nating malaman na ito, at malalaman natin yung kung ibibigay ito, kung ito yung mangyayari. Again, sabi ko nga kanina, baka nga tayo ay very patient to wait for signs, pero yung Bible natin, hindi natin binubuksan. Amen? Hindi natin nakikilala mismo yung magbibigay ng signs sa atin. Pero tandaan natin na, mga kapatid, kung meron tayong kung gusto nating malaman ang kalooban ng Panginoon, kailangan talaga ang makilala natin ay ang Panginoon. Natatandaan niyo yung minsan naging kwento ko sa inyo, mga kapatid, nung may isang narinig ko, naturo na isang pastor na may kabataan na lumapit sa kanila at humihingi ng panalangin, no? Dahil marami siyang problema. Bukod sa physical niyang condition, may sakit siya, may problema pa siya sa pamilya, sa marami niyang problema. At sabi nga nung pastor, ay parang sa lahat ng taong nakilala niya, siya na yata ang pinaka-problemadong tao.
Okay. So, magpe-pray sila, tapos tinanong nung pastor yung kabataan, binigyan siya ng wisdom ng Lord, at sabi nung pastor sa kanya, naniniwala ka ba na ang Panginoon ay tutugon sa panalangin natin? Sabi niya, opo. May verse ka ba na pinanghahawakan? Meron ka bang Bible reference na para maging foundation ng faith mo? At yung kabataan ay walang nasagot. Nagigets yung mga kapatid. At again, it is not wrong to look for a sign. It is not wrong to wait for a sign. Pero baka nalilimutan natin na hindi yan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, yung person. Amen? Yung personality ng ating Panginoon. Maybe, hindi yun ang gusto ng Lord. Anak, wala talaga ako ibibigay na sign. Kahit mag-antay ka, buong buhay mo, hindi ko ibibigay yung sign because I want you to know me. Amen? So paano kung sa sobrang pag-aantay natin ng sign, hindi na tayo naka-move on at hindi na tayo naka-move forward? What if in your specific situation, may sinabi na ako sa Biblia, anak, may word na ako for that. At inaantay na lang ng Panginoon na ang hanapin natin, not the sign, but the person, but Jesus Himself. The best way of identifying God's will is to know Him and be intimate with Him. Amen? Again, looking for a sign, it blessing yan ng Panginoon kung ibibigay niya. Pero may mas mahalaga pa dyan. Yun ay ang makilala natin ang Panginoon. Okay? So, meron tayong verses, dalawa na lang, mga kapatid. Sabi dito sa James 1:5, no? If any one of you lacks wisdom, so yung kasing signs ay pwedeng mag-feed dun sa wisdom natin. Nakita ko na yung sign. So matututo ka. Ito nga yung kalooban ng Panginoon. Okay, tingnan nyo. Sa James 1:5, hindi tinuro ni Santiago, ni James, na kapag wala kayong masyadong kaalaman, ay mag-antay kayo ng sign. No. Sabi niya, if anyone lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Sabi niya, kung nagkukulang kayo ng kaunawaan, no, ng kaalaman, ay humingi ka sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay masaganang nagbibigay at hindi nga nanunumbat eh. Amen? Pero tingnan nyo hindi siya sinabing maghanap ng sign. Amen? Ang sabi niya doon, ask. And kapag sinabi nating ikaw ay humingi, it means drawing near to God. Amen? Sa Kanya humingi. Parang ganito, naghahanap tayo ng sign at nakafocus yung tingin natin dun sa, halimbawa, sa plaza. Andiyan ang plaza. Lord, kapag yung plaza namin ay naging kulay black yung sahig, yun na yung sign na kalooban mo ko. Nakafocus tayo dun sa plaza, pero ang Panginoon nasa likod natin. Nakafocus ka dun, pero yung magbibigay ng sign at yung magbibigay sa iyo ng pag-asa at yung magtatawid sa iyo dun sa hinahanap mo ay nasa likod. So, ang mangyayari, na-taken for granted mismo ang ating Panginoon. Amen? So, what we have to do is umalis ka dun tumalikod ka dun sa plaza kasi kailangan nating humarap sa Panginoon. And then, we will just say to God, Lord, I don't understand. Help me to understand it. Amen? At ang Panginoon ay generous na nagbibigay. Amen? At mga kapatid, last verse natin. Ito ay maybe some of you ito yung isa sa mga favorite verses niya. Sa Proverbs chapter 3, 5-6. Trust in the Lord with all your heart. Di ba? Familiar na, no? And lean not on your own understanding. Verse 6, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Okay, pwedeng mga kapatid, pag i-apply natin ito, tong verse na to, yung trusting in the Lord and acknowledging the Lord, pwedeng isa dun sa pag-a-apply natin niya ay
maghingi tayo ng sign. Pwede naman talaga yun talaga, mga kapatid. Pwede naman talaga. Pero tinan nyo ito yung gusto kong sabihin. Yung word na acknowledge, mga kapatid, in Greek ay yada. At ito yung ibig sabihin nung acknowledge na in Greek ay yada means to know. Tignan nyo, acquaintance or acquainted with, comprehend, discern, discover, endued with, yung para siyang familiar friend. Tignan nyo yung huli, feel. Ang acknowledge, mga kapatid, yung ina-acknowledge natin ng Panginoon, kapag meron tayo may mga plano tayo sa buhay natin, yung pag-acknowledge sa Panginoon is not just appreciating na andyan ng Panginoon. No, it's not being aware na may Diyos. No, but it is experiencing God. Amen? Mga kapatid, hindi naman natin ma-experience ang Panginoon by looking for a sign. Amen? Ma-experience natin ang Panginoon by our intimacy with Him. Amen? Again, mga kapatid, looking for a sign ay ano yan, common sa maraming Kristiyano at maraming biblical references na nagbibigay ang Panginoon ng sign. Pero if you are looking for a sign, andito ka sa season ng buhay mo na meron kang tinutuklas at hinihiling mo sa Panginoon yung guidance niya at nakafocus ka sa sign, mga kapatid, may better way, and that is to become closer with God. Amen? Trusting God means knowing Him by experiencing Him. Amen? Before we end, at mamaya I hope meron kayong gustong i-share sa inyo yung mga personal experiences ninyo. But before kayo mag-share ayan. Gusto ko lang i-testify kasi kanina ay meron kaming pinuntahan na kapatiran natin na matagal na rin namin hindi nakakasama sa church, at sinama ko yung ilan nating kapatid sa church, sila Ate Daisy, Ate Resi, kasi kasama dun sa pupuntahan namin ay nanay din. So mas maganda may kasamang nanay. May kasama akong nanay. So para mas maiintindihan namin. At nung pumunta kami doon ay ipinapakilala ko sila sa mga kapatiran natin. Tapos dumating kami dun sa point na okay na, unti-unti papunta na kami dun sa ito yung problema. Ito yung pinagdaraanan nila, para kailangan maging aware kami para yun yung ipagpe-pray namin. Tapos dumating kami dun sa point na napag-isipan namin yung kwento nung kabataan na kasama namin. Siya kasi ay biktima, no? Siya ay biktima ng aksidente. Hindi siya sinasadya. Siya ay tinamaan ng baril, no? At dahil sa tama ng baril, siya ay naging PWD. For the longest time, naging immobilize yung kanyang katawan. Talagang miracle na lang na nakalakad siya. Tapos tinatanong siya ni Ate Resi, sabi niya, ngayon ba ay galit ka pa rin kahit na mga kapatid, para 18 years na yung lumipas, at sinabi niya na, at umamin siya na meron pa rin siyang nararamdaman na galit, no? Kaya kasi ang minsan na nagiging problema ay nalululong siya sa pag-inom ng alak. Tapos nung nandun kami, alam mo yun guys, yun yung sinasabi ko na kaya ko na isama sila Ate Resi kasi yung kapatid din, yung ating kapatiran ay napuntahan ko na minsan at hindi na ulit kami nagkasama, nagkaka-chat lang kami nung kanyang ate, at sabi ko, puntahan natin. Tapos nung kanina, pinipigilan ko yung pag-iyak kasi nung sila yung nagsasalita, alam mo yun, para siyang na-experience mo mismo yung na-experience niya. Amen. Tapos nung habang alam mo yun, yung difference ng sympathy at yung empathy, parang hindi ko man siya ma-differentiate kanina, pero parang sabi ko, iba yung level kapag you are there. Mga kapatid, doon ko nakita yung mas malalaman mo at maipoprovide mo kung ano yung tulong na ibibigay mo kapag mas naintindihan mo to. So parang ganun mga kapatid yung pagdating sa Panginoon,
kung gusto nating malaman kung ano yung talagang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid, I encourage you na personally ma-experience mo ang Panginoon. Amen? Na personally, mga kapatid, ay magkaroon ka talaga ng encounter na maramdaman mo yung nararamdaman ng Panginoon, yung iniisip ng Panginoon ay iniisip mo. Wala akong checklist kung paano natin yung gagawin, kung ano yung best method kung paano mo yung gagawin. I just want us na magkaroon tayo ng uhaw sa Panginoon. If you are looking for a sign at sobrang parang ngayon maybe this word is for you na parang mostly na lang ang inaantay mo ay yung sign ng Panginoon at hindi mo na rin naaalala na basahin yung kalooban ng Panginoon through the Bible, no? Sa Bible mismo nakasulat na doon. Kapatid, maybe we are missing the real deal, no? Maybe we are missing the most important thing dito sa buhay na to, at yun na makilala natin ang ating Panginoon. So mga kapatid, again, if you are looking for a sign, I hope nagkaroon ng reminder sa inyo